sa family, 3 kami. Only child ako. 2 beses naka-experience ng miscarriage si nanay. So ako yung sole survivor ng family. And si tatay, nag-extra siya as pahinante sa tracking. So kapag tinatawagan, nakapasok siya. Kung wala, wala siyang extra. Nung high school, tsaka nung senior high, nagtatanggap ako ng academic commissions tsaka tutoring para may pang-extra kami, ganun. Tapos minsan naman, may naaabot yung ibang relatives namin kung meron sila. Yun yung naging challenge sa akin kasi naisip ko nun, baka hanggang first year lang yung kayanin and need ko nang mag-work kung gusto kong makapag-proceed sa ibang years ng education ko. Sa aming magkakapatid, ako lang po yung tumahak sa landas ng pag-aaral. Mostly po sa kanila is mas pinili po na lang magtrabaho. Yung mama ko po is before nagtitinda po kami ng cultural food po ng mga Muslim. And then sa ngayon po may ano po si mama ngayon which is nagbabalat din po siya ng bawang. So for extra income din po para at the same time may tawid din po yung ano namin, makadagdag po sa pang-araw-araw. I'm a Muslim and yung father ko po is, he have supposed to be 5 wives na po. And then yung mother ko po is, may kinakasama na po siya ngayon. And ako lang po yung anak ng mama at papa ko. So, mahirap po siya sa akin apart. Since, technically, my mother was not there for me growing up. That part po is like a hole in my heart kasi although my aunt and uncle was there, my cousins, parang pag nakakita ko yung cousins ko with their family, naiinggit po ako sa kanila kasi I wish to be like them kahit na wala kaming financial. Before pa ako maging beauty scholar, marami na talaga akong paghihirap sa pag-aaral, sa buhay. Since ako lang yung nag-iisang anak ni mama at ni papa, at hindi si papa namatay na nung 4 years old ako, simula pa ng kinder ako naglalaba talaga si mama. Every time na uuwi siya, yung kamay niya talaga is dumudugo na, yung paa niya dumudugo na kasi sa sugat na every time na naglalaba siya, makikita mo talaga na kailangan kasi walang ibang magtatrabaho. Before po, wala pa po akong scholar. Ano po yun, first year college po, wala po kasi nagsusustento sa akin, kundi ang tatay ko lang po, yung lolo ko po. Ang pinagkukuhaan lang po kasi ng mga gastusin yung natatanggap niya lang po sa senior. Mahirap po kasi tatlo po kami nag-aaral that time. Yung lola ko po, si nanay po, 2021 pa po wala. Yung tatay ko po, ito lang pong March. Ayun po, mas hirap po kasi wala na po sila. Yung uncle and auntie ko po kasi mahirap din po sila. So, hindi din po nila kayang mag-support. Dito ko na po nakita kung gaano po kahirap magtrabaho. Na-experience ko po paano mag-work. So, na-realize ko kung gaano po kahirap yung buhay. Auntie and uncle, message ko sa kanila, hopefully in the future, sana may pasyal pa sila kahit sa Jollibee man lang kasi hindi po talaga nila afford yun. Siguro yung pinaka-dream ko bukod sa financial is yung gigising kami everyday na hindi na namin kailangang isipin saan kami kukuha ng pangkain. Gusto kong maranasan ko at ng family ko yung buhay na hindi palaging nasa survival mode, hindi palaging mairaos lang yung mga bagay sa buhay, but instead is maging maalwal yung buhay to the point na hindi namin kailangan isipin ano pa yung mga susunod na mangyayari kasi insured na kami, mayroon na kaming safety net sa buhay. Malaking bagay yung sa iba't ibang klase ng allowances na pinoprovide ng QT. Malaking bagay siya sa mga, lalo sa mga college students kasi yung grabe yung expenses na binabayaran namin aside sa isipin yung pangkain araw-araw and then yung
transportations na iisipin pa namin balikan. Hindi lang yung pera kasi yung naging impact sa akin na natulungan ako. Naging scholar ako ng Chuchi dahil naniniwala sila sa akin makakaya ko ito. Hindi po ako makapagtapos ng pag-aaral kung wala po ang Chuchi. Second year po kasi hanggang fourth year. Dyan po sila para po gabayan po ako sa pag-aaral. Lalo na po yung kinakailangan po ng gamot ng lolo ko. Dyan din po sila. Sa sustento po, hindi lang po financial. Dyan din po yung sa may bigas din po kasi nakakatanggap ako. Sobrang laking tulong po kasi that time na hindi ko na po alam kung saan po kukuha ng tulong, ganun. A message that I can give to my fellow scholars ay sobrang proud ako sa ating lahat kasi kahit mahirap, kinaya natin siya. Kahit feeling natin yung mga araw na hindi natin kayang umusad, meron pa rin palaging pag-asa. And katulad ng Tsutsi, hindi imposible ang mangarap, hindi imposible na marating yung mga bagay na gusto natin. Maraming salamat din po doon sa mga donor. Isa po ako doon sa mga patunay. Hindi po sayang yung mga perang ibinabahagi nyo sa Chuchi Foundation. Bagkus, sana po magtuloy-tuloy pa po ito at magbukas pa ng maraming pagkakataon. First of all, wala po ako dito ngayon. Kung nasan man po ako, hindi po ako makapagtapos ng pag-aaral. Siguro nakatengga lang po ako. Hindi po ako nakatungtong ng kolehiyo kung wala po ang Chuchi. Sa donor, kila aunties, achi, uncle, aya, kung wala po kayo na gumagabay po sa aming mga scholar, wala din po kami kung nasan po kami ngayon.